Samantalang Magdalo noong 2003. Sa isang pahayag naman ni Senator Antonio Trillanes, may pananagutan daw sina Presidente Gloria Macapagal Arroyo at Presidential Standard Bearer na si dating Defense Secretary Gilbert Chutoro sa pagkamatay ng mga sibilyan sakaling mapatunayan na gamit ang mga baril at pala ng gobyerno sa Maguindanao Massacre. Nais naman ni Senate Defense Committee Chairman Rodolfo Biazon na paimbestigahan ng militar kung paano na-issue ang matataas na kalibre ng baril at bala na nahukay sa Maguindanao. Shea Ruiz, patron ng Pilipino. Inaaraw-araw ng mga taga-media ang vigil para makamit ang agarang hustisya ng mga mamamahayag na nadamay sa Maguindanao Massacre. Live mula sa Makati ng Pampatol, Nina Portu. Pero nagluluksa pa rin ang mga mamamahayag sa brutal na pagpasta sa mga biktima ng massacre sa Maguindanao kung saan 31 sa 57 biktima ay mga taga-media. At hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang pagpilit ng pagpila para humingi ng hustisya. Nandito tayo ngayon sa opisina ng Inquirer kung saan nagtirik at nagsilang kanila ang mahayag at nagtipon-tipon dito para sa ika-4 na araw ng candlelighting vigil para sa mga biktima ng massacre. Tatagalan hanggang sa December 8 ang vigil at inihahanda ng isang malaking rally sa December 9. Panawagan nila para iwan ang publiko ang pagbunagsyat sa kaso. Maliban sa pagiging mamamahayag, mga ama, ina, asawa at anak din ang mga biktima ng massacre sa Maguindanao. At base sa report ng Center for Media Freedom and Responsibility, 23 sa isang taga-media na pinaslang ay may mga iniwang anak. Isa naman may mga naulilang anak ay si Henry Araneta, correspondent ng DZRH sa General Santos City. Naaalala ka ang kanyang mga kasamahan ni Pacman sa Gensan. Ano naman sinasabi nito mga kababayan para naman hindi siya mag-CEO. Pero mag-typical na daw itong election na ito dahil mamayatan ay magpapile na ng kanyang candidacy bilang congressman dito sa Sarangani Province. Yan ang ating update. Every ating taragulat. Pero yun na pala ang huling report ni Henry. Ngayong linggo lamang ay nagkaroon ng mga pananambar sa mga barangay Bilibiran ng Maguindanao Province. At ang nakakalungkot pa ito, napapabalitan ng mga kasamang Fishermen at kasama dito yung ating partner dito sa Central Mindanao, si Henry Araneta. Hindi raw itigil ang mga taga-media sa pag-ingay ng hustisya. Joy! Yan ang emosyonal na pakayaan ng Commission na Inquirer ng Isagani Ambon. Ganyan rin ang naramdaman ng mga media na nandito na nagtirik ng kandila para sa kanilang mga kasamahan. Kaya sa ngayon hindi pa rin nilang matanggap. Yung albi po ng boto ng ipaslo mo i-text ang via space, use space, pangalan, slash, edad, at ang inyong mensahe. I-send sa 2366 para sa Globe at Speak and Subscribers at 231 sa ito. Sa oras ng trahedya, nabubuhay naman ang kabayanihan sa ating mga Pilipino. Walang negosyante na walang sawang tumutulong sa biktima ng bagyong Kalgoy, lalo na ngayong panahon ng kapaskuhan sa Pamatong Ben Hernandez. Disyembre na naman, kaya di na magkadauraga ang mga tao sa pamimili ng mga panregalo. Dito sa 168 Mall sa Divisoria at mga laruan pa rin ang patok na panregalo. Maraming pagpipilian tulad ng bubble gun at bubble fire truck. Mabili rin ang inflatable
spinning top, remote control tumbling cars at robots. May mamahalin ding Lego warship at remote control helicopter. Mura na diligo, 900 yung chopper. Sa mall, 1.5. Pambili ko na para pangregalo ng anak ko. Pero kung abala sa pamimili ang iba, pantawid sa araw-araw na pamumuhay ang pinoproblema ng mga taga-pinagbuhatan Pasig. Dinahan sila noong Setyembre dahil sa bagyong Ondoy. Pero hanggang ngayon, di pa rin sila makabangon. Ang sabi ko, nag-aaral lang ang pasta, gano'n na lang po, tutulungan ko. May magbibigay ko ng tulong, maraming